piramid. Ayan o. Ayan, so nasolo natin yung corner. Ito po yung Napoleon apartment. Grabe yung napaka-detalyado ng pagpe-paint. Dito na muna tayo magpunta sa pinaka-main one. Tapos ito yung itsura ng entrance. Ayan, as you can see. Good morning guys! Hello po sa inyong lahat at ngayon po ang ating first full day dito sa Europe. And actually, ngayon po ay 6:23 AM Paris time and 1:23 PM na po sa Pilipinas. And actually, kanina pa ako gising. Like, mga around 5 o'clock gising na ako. Then, iniintay ko talaga yung tingnan nyo, wala pang araw dito. Iniintay ko talaga yung mismong sunrise. But, since 6:30 naman yung simula ng breakfast buffet, mag-breakfast buffet na muna tayo. Then, i-check natin kung ano yung mga pwede pa nating puntahan. Kasi ngayong araw po, kasi usually, di ba, naka-tour package tayo. Pero, itong day kasi na to, is ito yung datingan ng mga group mates natin. I mean, yung mga group tour mates natin. Ngayon pa lang sila dadating. So, ngayon, pwede tayong mag-explore muna, mag-DIY tayong ganyan. At meron akong inihanda na listahan na pupuntahan natin ngayon. And kasi alam niyo naman, mahilig tayo sa museum, di ba? Lalo na, andito tayo sa Paris. Talagang madaming magagandang museum dito. Though, hindi natin pupuntahan yung Louvre. So, yung Louvre, yun po yung sikat na museum na yan. And, dyan po nakalagay si Mona Lisa. Pero, hindi tayo dyan muna pupunta kasi kasama naman yan sa mga susunod na araw na tour natin. So, ngayon, yung mga that famous tulad ni Louvre tayo pupunta, okay? And, mayroon akong gustong itry na mga kainan dito na kung saan dadaling ko kayo doon. And, let's go! Bumaba na muna tayo kasi syempre meron itong libreng breakfast buffet, no? I-take advantage natin. And, aside from that, ito nga pala yung outfit ko ngayon. So, meron po ako ditong pleated pants. Tapos, meron tayong, naka-Chelsea boots tayo ngayon. Tapos, ayan, nakikita niyo, medyo pa-turtle-like levels na siya. And aside from that, hindi lang naman ito, maglalagay tayo mamaya ng coat. So, para complete ang ating outfit. And let's go na! Tignan nyo naman kung gaano kalamig dito ngayon. -1 po, And ito ang suot natin. Siyempre, kailangan nating pumorma kahit papano. Pero doon sa Switzerland, since doon po yung may snow na, ay talagang pangmalakasan talaga yung mga jacket natin. And layering na talaga tayo doon. Pero dito, I think, is makakayanan pa naman ni coat ang pag-cover ng lamig para sa atin. Wala pa ding araw hanggang ngayon, no? Pero okay lang. May mga naririnig na akong tao. Let's go na for the breakfast buffet. Dito, mga ganun yung mga salita. Wala man lang English translation. Diba? Sa hotel natin, aside from meron po ditong free water na pwede nyo yun dun. Pwede nyo din yan i-take advantage. Is meron din ditong Starbucks na coffee. And ayun yung presyo. Talagang Starbucks siya. Like, Starbucks mismo talaga yung naglagay nito. And usually, ang price dito, yung cafe latte is 4.50 euros. Tapos, yung tall yun. Tapos, yung grande naman, 5 euros. Breakfast area. Let's go! Ito yung tsura ng breakfast area. Meron dito mga cereal, oats ba ito? Ayan, ganyan. Tapos, meron diyang orange. Tapos, ano to? Try natin later. Then, ayan, may kwasan. Oh my God, may kwasan. Nakakatuwa. Tapos, ito, mga cold cuts. Grabe! Ayan. Tapos, dito sa area na to, may pasaging. Tapos ito, oh my God, walang kanin. Alam ko naman na walang kanin. Wala bang sinangag dito? Wala bang tinapa? Ganun. Wow. Ay, sarap. Sarap. Okay, so ito po ang ating first breakfast. Bread na talaga tayo ngayon. Tapos, may sausage. Kumuha akong 4. Tapos cold cuts. Tapos cheese. Sarap yung juice nila. Tikman na natin ako. Saan? Ang lutong. Ang lutong, guys. Sarap. Sausage din pa natin. Sarap siya. Nakakabusog naman. Ayan, so nag-round 2 tayo sa sausage. Tapos nagkaroon ng egg. Tapos ito uling apple juice. Anong oras na? 6:51 AM na, guys. Wala pa ding araw dito. So paano tayo mag-iikot ngayon? Tawag sa Pilipinas. Ano tawag doon? 2 o'clock na ata dyan sa Pilipinas. Check nga natin. Pilipinas! Oh, magto 2 o'clock na nga sa Pilipinas. Pero tingnan nyo, O, diba?
Ganito lang yung suot nating lumabas ngayon, pero ang sarap. Mahilig kasi talaga ako sa malamig na weather, alam nyo yan. Okay, so since nag-aabang tayo ng pag-araw dito ngayon sa Paris, France, at madaling araw pa nga lang, gusto kong i-share sa inyo itinerary natin. Ito, inihanda natin to. Hindi ako sure kung mapupuntahan natin lahat kasi baka mamaya mahaba ang pila, ganyan. Pero knowing na dito sa lugar na to, talagang mahilig ang mga tao magpunta sa museums. So, ang gusto po nating puntahan is number 1, Palais Garnier. Number 2 is Musée d'Orsay. Number 3 is Rodin Museum. Gusto ko din puntahan yung Luxembourg Garden, tapos yung Pantheon. So, yun po yung gusto kong i-DIY ngayon kasi yung Louvre is, meron tayong mga later sa mga susunod na araw. So, I think, doon na lang natin siya i-check. And, I don't know kung makikita din natin si Mona Lisa doon kasi syempre madaming tao, no? So, yun lang. Ngayon, papakita ko na muna sa inyo paligid ng hotel. Ayan o, tignan nyo, nakikita nyo ba yan? Umuusok sa lamig. Kakatuwa. Tingnan nyo yung itsura ng lobby ng hotel natin, no? Ganda, no? Tapos dito yung restaurant area. Dito naman yung lobby. Yan. Tapos front desk. So, nagre-refill na tayo ngayon ng water natin dahil aalis na tayo. Ayun na, libre. Ganito ang gawin niyo, magbaon kayo ng foldable tumbler. Magbaon kayo ng foldable tumbler tapos mag-refill kayo sa hotel para makalibre kayo. Okay, so time check, 8:19 AM na. At ngayon, nagbubook na ako ng Uber at pupunta na ngayon tayo sa Louvre. O diba sinabi ko sa inyo kanina, hindi tayo pupunta doon. Pero, napag-isip-isip ko kasi sa mga susunod na araw, ay group tour na tayo. So, baka konti lang ang maging time natin at di natin maikot mabuti yun. So, might as well ngayon na natin gawin. So, 13.99 euro po yung mismong pamasahe. Then, kinanik ko na yung card ko din naman dito sa Uber. Tapos, yung mismong ticket sa Louvre is yung link ilalagay ko sa ibaba. Binili ko siya via Klook. So, yung link nandyan. Ang presyo niya is 3,923. So, ano siya? Louvre Museum ticket, reserve entrance ticket siya with host to Mona Lisa. Kung maganadali na agad tayo kay Mona Lisa, ganun. Kasi, yun ang priority natin naman talaga. Si Mona Lisa, then after nun, saka natin ikutin yung mga ibang part doon. O, tignan nyo. Papadating na ang ating driver. Ito yung outfit natin, tignan nyo. Nakapaloob yung bag natin dito sa coat. Para syempre, alam niyo na, para iwas pickpockets. Ito na ang ating driver. Saba is I'm good. Saba. French lesson 101, guys. Saba, yes. Hey guys, binaba na tayo ng Uber natin dito. Dito na tayo sa Louvre. I'm so happy. Dito na tayo. Ayan. Hala, ito na. Wow, ako. Natutuwa talaga ako. Tignan nyo, ito na yung pyramid, oh. I mean, yung parang yung parang triangle. Additional fun fact lang about dito sa Louvre. Alam niyo ba na itong Louvre is ito yung largest museum in the world. Okay, ito po yun. At meron itong 72,000 plus hectares. I don't know, hindi ko naaral kung ilan yung specifics. Basta ganun kalaki to. Ang sarap maglakad sa Paris sa ganito. Parang feeling ko ba? Kakatawa lang, kakatawa. Ayun na yung triangle. Yung pyramid, yun o. Muna tayo doon. Then, saka tayo mag-picture-picture sa area. Napakaaga natin, 8:49 tayo nandito para mag-picture. Kinaganda nito, dati, bago ito maging museum, isa po itong palasyo. O, diba? Sa super laki niya, halata namang parang palasyo yung vibes. Yun, noong 16th century. Ano yung pila na yan? Pwede na kayong hindi pumili dyan, basta mag-purchase lang kayo ng ticket online. So, yung link ilalagay ko sa ibaba. Para makapag-picture kayo dito, tignan nyo itong mga ganito. Nakikita nyo to? Tumayo kayo dyan. Then, makikita nyo yung magandang angulo. Ayan no, from here, saktong-sakto. Like, for example, yung IG story nyo, saktong nasa gitna. So, tignan nyo, walang katao-tao. At kanina nung dumating tayo dito, hindi ganyan kadami yung tao. And gusto ko lang din i-share sa inyo na dito po tayo pupunta. Ayan na, nakikita nyo. Saklok yan eh, kasi saklok tayo nag-book, diba? So, Arc du Carousel. Yan, doon tayo pupunta kasi may mag-host sa atin o mag-guide sa atin going mismo doon kay Mona Lisa. Okay, so ayan yung guide natin. Yung meeting point, Paris City Vision. Yan yung pangalan for operator. Ayan, tignan nyo, binigyan tayo ng sticker na may QR code kasi ito yung, ang ibig sabihin nito ay fast track tayo makakapunta doon kay Mona Lisa. And ito, hindi ito guided, okay? Ang guided lang, ipupunta doon kay Mona Lisa at may mga konting facts. Pero from there, after ng ilang minutes, is pwede na tayo magsarili kung ano gusto nating puntahan inside. Yan, naglalakad na tayo guys. Papunta dun sa fast truck entrance. Nakapasok na tayo. Wow! Hindi na lang dito, hindi gaanong malamig. Naka-heater. Wow, ang ganda. Later, iikutin natin yan. Ngayon, mag-focus muna tayo kay Mona Lisa. Wow! Look oh! Baliktad na baliktad na pyramid sa museum. O, tignan nyo, mas nauuna tayo because of this ticket. Ganyan naman kung gaano kami nagmamadali para hindi namin maabutan yung super crowded dun kay Mona Lisa. Ayan, ito
ito yung area na kung saan yung pyramid. Ano? Wow. Nakita ko sa inyo kanina, yan yun. Dito yun ang side na to. I know, medyo nakakahili yung part na yun na binidyo ko. Pero kasi nasa itaas siyang part, so I need to. May nang guide dito. And meron kasi ditong locker, oh. If ever kung gusto nyo po, check natin. So, pwede kayo dyan maglagay ng mga coat. Oh, ito. Yung area na to, oh. Meron pang mga bakante. So, open and close. Tapos, lock and unlock. Ayan, ganyan lang po kadali. And also, meron silang wifi. Kasi yung wifi natin na gamit is hindi, ano dito, hindi reachable. So, kumonek tayo sa Louvre. Meron ditong discussion, oh. Wow. This is the Louvre Museum, okay? They have two floors, like 3 if you want. And you see the pyramid here? Yes. Now we are here, okay? That's the entrance and the exit at the museum. If you go back there, you're out at the museum, okay? I have the tickets for all of us because that's a group ticket, so you need to enter with me, okay? I will to enter in Sully, this one, okay? Because they have in Denon and Richelieu too much people. So I will to enter in Sully and I will to show you Venice of Milo, and they have Nick of Samothrace, okay? They have a statue without a head. And after that, I will to show you. You see the statue, the little statue without the head? That's Samothrace, okay? And after that, you will to be the Italian painting and La Joconde, Mona Lisa, just here. You see the little picture? Yes, Mona Lisa. In Mona Lisa, I will wait for you 10 minutes behind the wall, okay? You need to make the line and push a little bit, okay? For take the picture. You can take picture and video, but no flash, okay? After that, I will to show you the French painting, and you will pass like this for see the Egyptian part, French part, like in Persian, Mesopotamian. And after that, if they have the chance, I can show you in Richelieu, okay? The apartment of Napoleon. And near the Napoleon apartment, they have Angelina's Coffee, if you want to take a break, okay? Grabe, ang daming tao, oh. Na tayo doon. And also, gusto ko na i-share sa inyo na dito sa mismong Louvre, meron ditong 38,000 na artworks. O, diba? Ang dami. Kaya nga biggest eh. Oh, ayan na, Mona Lisa. Wow. Ito na yung area ni Mona Lisa. Oh my God, nakita ko na. Ayun na siya. Wow. Yes. Ayan, lumalapit na tayo ngayon kay Mona Lisa. Date lang pala. Diba? Ayan, so nasolo natin yung corner. So ito po si Mona Lisa. So ayan, hanggang ngayon alam nyo ba yung identity niya mystery pa din. Ang nag-paint niya yung famous na si Leonardo da Vinci. Ginawa niya yan between 1503 hanggang 1506. Ito namang nakikita nyo ngayon sa screen niya, po yung pinakamalaking painting dito sa museum. O diba? Ang ganda. Nakita na natin si Mona Lisa. Nakakalimutan akong gawing TikTok content. So hindi na pala pwedeng bumalik doon if ever kapag nakalabas na kayo. Sayang! So, additional fun fact, nakikita niyo yan, di ba may letter dyan? Like, parang D, H, tapos C. So, yan po kasi, yung H, si King Henry, yung C dyan, asawa niya, tapos yung D, lover niya. Okay, so, itinatago niya sa asawa niya. Ito po yung Napoleon apartment. Di ba ang ganda? Dito sa Louvre, aside kay Mona Lisa, ito yung gusto kong makita. Ang ganda. Ganda niya. Pitigin niya yung decorations of puro chandelier, mga gold, mga red na curtains. Ito, nung panahon ni Napoleon, nagsaserve to as a bahay niya. Aside from that, isa kapag ka-function room sa mga meetings, ganun.
Okay, so we're done. Super quick lang ng ating exploration dito sa Louvre. And ngayon, pupunta na tayo sa mga ibang museum naman. And aside from that, gusto kong sabihin sa inyo yung aking, aking experience dito. So far, nagustuhan ko siya. Nagustuhan ko yung mismo Mona Lisa part. Tapos itong Napoleon part. Pero alam nyo, aside from kay Mona Lisa, mas nagustuhan ko yung mga ibang paintings. Tapos ibang artwork. So if ever, pwede ang gawin nyo kung same tour tayo, is agahan nyo na lang din magpunta dito sa Europe. Then, ito, i-advance nyo to para makapag-DIY kayo. And kapag ka naman kunyari, ay DIY naman kayo, pwedeng mag-alat kayo dito ng parang half day kung talagang mahilig kayo sa arts, ganyan. Kasi guys, napakaganda talaga niya. Yun nga lang, kailangan, medyo matagal-tagal ka natitingin-tingin na ganyan. Kaya lang, hindi naman natin pwede gawin yun kasi madami pa nga tayong pupuntahan. And yun guys, tara na, magpunta tayo sa next stop. Tignan nyo, oh, ang dami ng tao ngayon kumpara kanina. As much as possible, ang kunin nyo po na ticket papunta dito ay around 9 o'clock, ganyan, 9:30. Kasi ito, nag-open to na 9 o'clock. And pumasok tayo dito around 9:30. Maglalakad tayo papunta sa Musée d'Orsay. Malapit lang yun dito sa Louvre. So, nakapag-avail na rin ako ng ticket doon via Klook. So, yung link ilalagay ko na lang din sa ibaba. Ticket na binayaran ko dito is 1,089 pesos. Tignan nyo, oh, nadaanan natin yung Seine River. Ganda, no? I mean, color brown yung tubig, parang sa mismong Mekong Delta. But it's okay. At least, napuntahan natin at nasilayan natin itong mismong Seine River. Ayun guys, nakikita nyo yan? Doon po tayo sa area na to. Parating na tayo dito ngayon. Tignan nyo naman, napakadaming tao. Napakadaming nakapila sa entrance. Super haba! May I booked the ticket online? This is an open ticket service line. Okay, so dito tayo sa mahabang pila na tinuturo ko. Ito pala ay may time slot to. Dito open ticket. Open ticket yung nasa Klook. Papasok na tayo. So if ever kung sa Klook kayo bumili, dito kayo pumila sa C1 kasi yan yung ticket without time slot. Kung gusto nyo dito pa kayo bibili ng ticket, pwede kayong pumila sa C2. Ito na tayo. Mabilis lang pala yung pila. Parang wala pa akong 20 minutes na kapila. Ang itsura ng museum dito. Then, kumuha ko ng map kasi may hinahanap ako na painting. Hinahanap ko itong Starry Night Over the Rhone. Yan. Ni Vincent van Gogh. Sinigurado ko kung asan siya. Tinanong ko sa information. Wala daw dito ngayon yung painting na yun, kundi nasa London. Grabe! Yan kasi yun pa naman yung one of my favorite paintings. Ganda kasi nun eh. So if ever, kapag pupunta kayo dito, sana matapat kapag ibinalik dito. Ngayon mag-explore na tayo. Bago tayo magsimula, gusto ko lang bibigay ng konting facts about dito sa lugar na to. Alam nyo ba itong Musée d'Orsay? Dati siyang train station. Then na-abandon siya around 1930s, ganyan. And ginawa siyang museum noong 1986. O diba? Medyo matagal yung pagitan. Kaya noong una, dapat talaga is i-demolish na to. Pero dahil sa historical significance niya, ay hindi na dinimolish, ginawa nilang museum. Sikat din tong area na to. Ewan ko kung napanood nyo itong movie na to. Itong Hugo, ayan, dito siya film. Sa yung family movie, tapos dito yung iba sa mga shooting locations doon. Guys, ang kaganda ng mga paintings dito. Like, mas nagustuhan ko yung mga paintings dito kumpara dun sa Louvre. Oh, ang gagrand. Tingnan nyo. Ito pa. Ayan pa. Ang dami. Ang ganda. So, may mga time na sa off-cam, nakatitig lang akong ganyan na tinitignan-tignan ko. So, kayo, pagka nagpunta kayo dito, i-check nyo na lang kasi may mga ganito naman, no? May mga pangalan naman. Like, for example, yan. Kung ano yan, ganun. Grabe yung napaka-detalyado ng pagpe-paint. Zoom ko, tignan nyo. Oh, kanta, no? Wow. Tapos ang laki niya. Ayun, no? Lalayo ako. Diba? Isa ito sa famous part ng mismong museum. Itong mismong clock na yan, pwede kayo dyan mag-photo. Pero tayo okay na hindi mag-photo dyan. Dito sa area na to, pinakataas, dito kayo makakita ng mga paintings ni Claude Monet. Sikat siya na French painter.
Isa siya sa mga kilala ko ding sikat na painter aside from kay Vincent van Gogh. Kaya nahihirapan bigkasin yung mga pangalan nila. Pero kilala ko sila. Pero sa pangalan nila, hirap na hirap ako. Parang yung dila ko bumabaluktot. So, andito na tayo sa area na kung saan mga paintings ni Vincent van Gogh. So, papakita ko sa inyo. Labas na ako ng Musée d'Orsay at ngayon maghahanap ako ng lunch place natin and hindi na ako muna mag-vlog dito sa mismong daan pero super safe lang din naman. Wala akong nararamdamang takot actually kasi diba ang warning usually kapag ka dito sa France, pickpockets. So yung pickpockets, hindi ko nararamdaman yung pickpockets at basta basta alerto ka lagi. Tapos aside from that is yung mismong parang snatcher, diba sa atin sa Pilipinas mayroong mga nanghahablot, ganun dito. So parang alam ko walang nanghahablot pero merong yung patagong nandudukot. Doon sa patagong nandudukot, pwedeng maging alert na lang kayo lagi para kunyari nakaganyan, no? Ako ganito yung ginagawa ko. Yung bag ko nasa loob ng coat, diba? So ganun po. So, maghanap na muna ako, balikan ko kayo later. Okay, so ngayon, kumain na tayo. Isa tong Coco Rico sa nakita ko online na masarap. So, let's go! Let's try it! Ayan, Coco Rico. Okay, so ito yung menu nila dito sa Coco Rico. Ayun yung starters. As you can see, naglalaro siya ng 7.9 euros hanggang 29.9 euros. Steak naman na yun. Tapos, ito naman yung burger and french fries. Pork burger nila, 19.5 euros. Tapos, snacks nila, ayan, medyo mahal yung snacks. Tapos, ito yung pinaka-dessert. So, mag-check muna tayo. Naka-order na tayo. Na-order natin yung beef. Kasi wala akong alam sa mga ibang kakainin. So, yung beef ang in-order ko. Tapos, mango juice lang. Okay, so dumating na order natin beef bourguignon. So, meron siyang kasamang bread. Tapos, ito yung pinaka-order natin. Tapos, meron tayong mango juice. Alam niyo ba ang partner talaga nito? Wine. Pero, ayoko ng wine. Malalasing ako. Akala ko, separate na bibili niya yung mismong bread. Pero, hindi naman. Ayan siya. Ito siya. So, ang gagawin, isasaw-saw natin ito dito. Then, yung kutsara, yung ang gagamitin syempre yung mga higop. Kasi syempre, kailangan nating malaman kung paano yung tama nila pagkain dito, di ba? So, ngayon, check na natin. Kainin na natin. Pakita ko sa inyo. So, ito. So, siyang ganyan. Ano kanyari? Ano na natin? Masarap siya. Masarap yung sauce. Hindi ko ma-explain pero masarap. Parang beef pares na hindi maalat, ganun. 3 piraso lang yung bread. Baka hindi na to refillable, eh titipirin ko na. So, meron siyang potato. Grabe naman yung patatas na buong buo. Tignan nyo. Buong buo. Dito ba yun? Pwede dito hiwain. Dito ba yung hiwa? Paano ba? Paano ba dito? Dito? Saan ba? Dito? Okay. Hindi ko na hiniwa kasi maliit yung space ng plato. Baka hindi dun eh. Okay, so tapos na tayo. Hindi ako makapag-vlog dun sa loob kasi may katabi tayo. Pero, alam nyo, masarap yung food. Like, lasa nga siyang beef pares. Pero kakaibang lasa eh. Hindi ko ma-explain kasi. Pero hindi siya maalat. Okay, hindi siya ganoon kaalat. Tapos, yung total price na nabayaran ko is 30.33 euros. Again, dito ako kumain sa Coco Rico. And tignan nyo ngayon, no? Meron ng mga nakapila. Nagsisimula na pumili mga tao. Okay, malapit na tayo. 400 meters na lang kasi po tayo po ay naglalakad, hindi tayo nag-Uber, hindi tayo nag-metro. Like 1.1 kilometer papunta doon sa mismong Rodin Museum from doon sa mismong kinainan natin, which is malapit lang din kasi yon sa mismong museum kanina na pinuntahan natin. Nakikita nyo to, yung binibidyoan ko na yan. Nagtataka ka, ba't ang daming pulis? Tapos doon, sa madadaanan natin, may mga pulis na mga nakabantay. Sabi ko, ano kaya ito? Sinerch ko. Ito pala ang official residence ng Prime Minister nila. Kaya pala super daming pulis na nakakalat. Kaya tuloy, dahil doon, feeling ko safe ako. Kahit ito, kahit itutok ko na ganyan yung oso. Bakit? Ang daming pulis na nakapaligid dito. Alam nyo ba guys, kahit super simple lang ng mismong mga lugar dito, at least French architecture naman sila. Nag-photoshoot na ako doon
sa may malapit na pulis. Kasi feeling ko nun lang ako pwede magtayo ng tripod tapos lumayo sa tripod ganyan. So nakapag-picture naman ako. So antayin nyo lang sa Instagram account ko to. Bali, edit ko na lang yan, i-screenshot ko na lang ganun kung paano man mapapaganda yan. Pero at least nakalayo ako kasi may pulis doon. Tatanggalin ko na lang to. Ayan, kailangan natin mag-ingat kaysa naman mapahamak pa tayo pati yung mga gamit natin, di ba? Alam nyo, so far, hindi ako, ano tawag doon? Hindi ako nakakaranas na parang natatakot akong naglalakad. Sadyang may additional factor lang na natatakot ako para sa mga gadgets. Pero, yung tipong parang tayo, may lalapitan tayo, ngayon wala akong nararamdaman ganun. Like, siguro sa metro lang talaga yun, saka sa Eiffel Tower area. Pero dito sa mga pinuntahan natin, wala. Ito na, we're here sa Rodin Museum. Look, ang ganda nito. Tingnan niyo, ang ganda. Wow. Parang palasyo. Ibang vibe siya. Wow, pasok na tayo. And also, yung ticket nga pala nito, sa Klook ko din binili. Buti na lang meron sa Klook. And yung link ilalagay ko na sa ibaba. Medyo pricey siya, pero hindi ganun ka-pricey knowing na nasa Paris tayo. 905 pesos ko siyang nakuha, yung admission ticket dito. Because diba sabi ko sa inyo Rodin Museum, hindi pala Rodan pala yon kasi yung artist ng mismong mga artworks dito, ganyan, si Auguste Rodin, diba? Pero ang spelling ng Auguste, pero Auguste Rodin ang tamang pronunciation. Dumaan sa side na to. Ay, siya pala may gawa nito. Ito siya pala may gawa niyan. Ang ganda dito sa museum na to. Alam nyo ba, nakita ko kasi ito sa TikTok talaga originally nung naghahanap ako ng mga pwedeng puntahan dito sa Paris, France. And isa itong museum na to sa sinabing underrated at hindi kasing famous ng Louvre, 'di ba? So, totoo nga. Tingnan nyo, napakadaming pwedeng puntahan dito at picturean. Oh, hello. Dito na muna tayo magpunta sa pinaka main one, tapos mamaya dito naman tayo sa side na to. Parang garden siya eh. Ayun, maganda dun sa likod. Itsura ng loob niya. Ang ganda, ha? Basta tayo ngayon sa pinaka main museum and gusto ko lang i-share sa inyo itong Museo Rodin. Dati po itong Hotel Biron, okay? So yung Hotel Biron, ito siya mismo, itong mismong building na yan. And ngayon, hinayaan na lang nila yung mismong design, ganyan. Tapos yung loob, ginawa na lang nilang museum. And aside from that, dun sa likod, meron dong parang garden, meron dong mga pwede kayong libot-libutan. Tapos ito meron ditong photo place. Ito din photo place, tas ito din photo place. Aside from gusto nyo talagang i-immerse yung self nyo dito sa area na to, gusto nyo malaman yung mga history ng mga mismo mga paintings and mismo mga artworks niya, mga sculptures, is pwede din kayo mag-photo kasi hindi siya guys kasing crowded ng Louvre, okay? So, best decision na nagpunta tayo dito. I'm so happy nakapag-picture ako dito sa likod ng museum. Like, na-record ko pa. Kasi usually, ito ang technique na ginagawa ko. Like, kapag kunyari, magpo-photo kayo, ang ginagawa ko, nag-video ko na naka 60 FPS, tapos, ang mismong quality niya HD, okay? Pwede din mag 4K kung gusto niyo mag 4K, tapos, naka 0.5, tapos, post ako ng post, then kung ano yung magugustuhan ko, is, is ini-screenshot ko, o diba? Solo Traveler Hack 101 to, okay? So, papakita ko sa inyo. Pwede nakapag-picture tayo. Post tayo ng post na ganyan. Ang tangkad natin. Ang payat natin dun. My God! I like it. Dito sa main museum na area, meron ditong restaurant. El Agustin yung pangalan. So, ayan. Mapakita ko sa inyo yung mismo. Kita ko sa inyo yung presyo. I-post nyo na lang. So, itong breakfast combo nila, tignan nyo, 9.90 euros. Tapos, yung salad nila, 16.50 euros. Tapos, yung drinks nila, is ayan, 5 euros. Ang pinakamahal, 6.50 euros. O diba? Kasi gusto ko kailangan kong uminom. Wala naman silang matcha. Chocolate ang uso dito sa kape. Mili tayong drinks. Let's go. Parang okay na ako sa water muna. Water muna tayo. Nauuhaw lang talaga ako. Wow! Biglang nagtipid. Pero hindi. Talagang gusto ko lang talaga water. Kasi inom din ako ng vitamins. Parang hindi okay kapag juice, diba? Tapos vitamins. Ewan ko, baka ako lang. Okay, so lumabas na tayo dun sa binila natin ng water. At opo, bumili po tayo ng tubig kasi kailangan natin uminom ng vitamins para hindi tayo magkasakit. Kasi oras ng inom ko ngayon ng vitamins. And ang ginamit ko po sa pagbili nito ay GCash card. So kung maltas na sa atin yung GCash, yung mismong halaga nito. Guys, tubig. Ilang ml ba to?
50 ml. 181 pesos. Wala kasi ditong drinking fountain. Kasi di ba meron mga drinking fountain daw. Wala pa ako nakikita so far. I don't know kung wala talaga dito sa France. But sa Switzerland meron nun, okay? And I think sa Italy meron din. Pero yun, kailangan natin uminom. So yun, gusto ko i-share sa inyo ang presyo ng water dito. Unang bili natin ng mineral water dito sa Europe. 181 pesos. Tignan nyo, yan yung hotel desk in Valides. And then nilakad natin yan from doon sa mismong museum kanina. Tapos, ayun na yung Eiffel Tower, oh. Nagpakita na dito. Ayun na siya, nakikita nyo? Hindi nga kita yung pinakatuktok dahil sa ulap, eh. Na ano na natin siya, napuntahan na natin siya. Ang galing. Like, walking lang tayo ng walking. Tapos kung saan-saan na tayo nakarating. Nakapasok na tayo. Hindi gaanong marami yung tao, ah. Ayun na. Punta kayo dito, ang makikita nyo yung Magnificent Dome. Ayun na. Nasa taas siya. So, puntahan natin yung side na yan. Makikita yung tomb ni Napoleon. Like, di ba kanina pinag-usapan natin yun sa Louvre. Pero, meron kasing Napoleon, tapos meron Napoleon III. Ito din yung isa sa mga sikat na museum, yung Musée de l'Armée. So, ibig sabihin yan is Army Museum sa English. Doon tayo ngayon sa cathedral dito sa area na to. So, ang pangalan nito, St. Louis Cathedral. Ito actually pinuntahan ko talaga. Kaya ako nagpunta dito. So itong chapel na to, ginawa ito para sa mga soldiers kasi meron din ditong hospital para sa kanila dito sa area na to. And until now, ginagamit pa rin yun ng French military. Kasi itong chapel nga, again, for the soldiers to. Pero now, open na siya sa public and walang bayad. Wala akong binayaran dito. Hey guys, andito na ngayon tayo sa Pantheon. Tapos dito, hindi ko na-vlog yun nasa harap ng kanina kasi naiihig na ako guys. So ngayon, babalikan ko naman yun mamaya. Papakita ko naman sa inyo. At gusto ko na i-share sa inyo na nabuko po yung tickets dito via Klook. So yun yung ilalagay ko sa ibaba. At ang halaga ng ticket dito is 785 pesos. And super mura na niya. Aside from that is legally nakaskip tayo ng line kasi mahaba ang pila. Like literally guys, super haba. At ngayon tara na, explore na natin tong area. Ito yung itsura ng entrance. Ayan, as you can see. Medyo madilim siya, no? Hindi maliwanag dito sa loob kahit merong mga bintana na pwede naman mag-cause ng ilaw because of the sunlight. Walang ganun. Additional fun fact about dito sa Pantheon. Alam nyo ba, ginawa ito between 1758 and 1790. And ito originally, ginawa talaga to para maging church. At i-dedicate sana nila yon kay Saint Genevieve na kung saan patron saint of Paris. Search nyo na lang yan. And yun ang reason din kung bakit nakuha ko sa story nito. Una, naging museum na to ng mga sikat na French people. Specifically si Marie Curie. Si Marie Curie kasi dati, noong nasa Science High School pa, may section talaga na nakapangalan sa kanya. Saka si Victor Hugo. And maliban sa kanila, ito ilalagay ko dito. Kasi hindi ko kilala yung iba. Ang kilala ko lang yung dalawa. So yan po. Na-realize ko lang. Kaya ganito siguro itsura dito ngayon kahit may araw pa. Kasi gloomy weather nga pala ngayon. So kunyari kapag nagpunta kayo dito ng summer, ganyan, at maliwanag yung araw, eh hindi po ganito maabutan yung mas maliwanag na Pantheon. Pinakita ko sa inyo kanina, ito yung Foucault's pendulum and ang gumawa nito si Leon Foucault na kung saan pinakikita dito yung Earth's rotation, o diba? And dyan, talagang nakakabit siya dun sa mismong dome, o diba? Hindi ko pala na-explain kanina, minomontage ko lang kasi. Labas na tayo. And actually, alam nyo, hindi ko ma-picturean kasi yung mismong dome. Hindi ako makakuha ng angulo. So, if ever, ilalagay ko dito yung picture. Ay, ilalagay ko dito yung picture. Yan po ang itsura ng Pantheon. And if ever, kapag pupunta kayo dito sa Paris, kung magdi-DIY man kayo o magtutour package kayo tulad ko, is, ang gawin nyo po, magpunta pa rin kayo dito, okay? Kung gusto nyo i-Uber nyo, i-metro nyo, or i-bus nyo, ganyan. And worth it siya. Actually, lahat ng pinuntahan natin ngayon, worth it. Ayan, dito sa side na to, tigan nyo, kitang-kita yung mismong dome.
lumayo ako ng bahagya, pero maganda pa rin yung kaninang pinakita ko sa inyong picture, aerial view yun. Okay, so finally, we're back here sa hotel, and alam nyo, super nag-enjoy ako ngayong araw. Aside from nakapag-DIY tayo, is talaga namang napuntahan natin lahat ng mga gusto nating museum, okay? And alam naman natin lahat na dito sa Paris, France, sikat na sikat ang mga museum, and yun po ang ginawa natin. And actually, sa lahat ng mga nasa itinerary natin, ang hindi lang natin napuntahan is yung Palais Garnier. Yun na lang ang hindi natin napuntahan kasi hindi na talaga kaya ng schedule, pero gusto ko lang i-share sa inyo yung thoughts ko about sa mga nangyari ngayong araw para malaman nyo kung ano ba yung observation ko, ganyan. So far po, okay na okay siya. Okay lakarin, ganyan. Meron palang mga magkakalapit and medyo malayo naman yung pinakahuli natin napuntahan. So, i-explain ko sa inyo. Yung pinuntahan natin, di ba yung Louvre yung pinakauna? Yung Louvre kasi, malapit na siya doon sa Orsay Museum. Napakalapit na niya doon. So, ang gawin nyo na lang is, ako kasi ang ginawa ko, di ba sabi ko nga sa inyo, natatakot ako mag-metro pa. Okay? So, hindi pa ako ready mag-metro. Though, if ever, kung gusto nyo, pwede kayong mag-metro, pwede din kayong pwede din kayong mag-bus. Okay? Kapag ka-bus po, ang babayaran nyo lang usually is 2 euros to 3 euros. Yun yung mga nakikita ko sa Google Maps. Pero hindi na din muna ako nag-bus kasi gusto ko talaga mabilis tayong makarating doon at the same time ay safe. Okay? Kasi napakadami nating dalang gadgets. Super dami talaga. And yun. So, nagpunta tayo sa Louvre. So, ang binayaran natin is ilalagay ko dito sa screen yung mismo binayaran natin sa Uber. And after nun, nung pagbaba natin dun sa Louvre, ayan, inikot na natin siya. After natin ikutin, naglakad tayo papunta dun sa Orsay Museum. Okay? Pagkapunta natin dun sa Orsay Museum is, di ba, naghanap ako ng kakainan, which is kumain nga tayo nung beef na kinain natin. Then after na, naglakad naman tayo, papunta naman dun sa Museum ni Rodin. Okay? Ano siya? Rodin Museum. Okay? So, yun ang basa doon. Then, after naman nun, is lakad tayo, papunta naman doon sa mismong, yung isang hotel na pinuntahan natin, Hotel des Invalides. O, diba? Doon tayo nagpunta. Then, after nun, is nag-book tayo ng Uber again, papunta naman sa Pantheon, kasi medyo malayo na talaga siya, hindi na kayang lakarin. At the same time, ay whole day talaga natin ginawa at pinagkasya natin sa isang araw lahat at I'm so happy naman kasi nagawa naman natin and yung isa na nga lang hindi natin puntahan. Pero if ever kung meron po kayong time is puntahan nyo at lahat ng mga pinuntahan natin ngayon napaka-solid niya. Okay? Wala akong regrets. Bakit? Kasi yung sa Pantheon, iba yung atake niya eh. Yung pinakahuli natin napuntahan, iba yung atake niya. Parang kakaiba, parang mga Greek goddess yung mga nandun. Pero hindi po yun. Pero parang ganun yung vibe na binibigay niya sa akin. Tapos doon naman sa Orsay Museum, andun yung kay Vincent van Gogh. Tapos si Claude Monet na mga paintings nila. So, yun naman na nagustuhan ko dun sa part na yun. Then, doon naman sa isa naman natin na pinuntahan na Louvre, is syempre, andun si Mona Lisa. Tapos yung apartment nga ni Napoleon III, yun nga ang gusto ko doon sa part na yun. Then doon naman sa pinuntahan naman natin na Pantheon, if ever po kapag may time kayo na additional pa, pwede kayo magpunta at lakarin nyo na lang yung Luxembourg Garden. Kaya lang, gabi na talaga at pagod na rin ako kaya hindi ko na rin siya napuntahan. So yun lang naman ang mga gusto kong sabihin sa inyo. Tapos yun doon naman sa Rodin Museum is para sa akin, yung mismo mga sculpture doon, parang ang abstract ng level niya, may mga ganong level, and nagustuhan ko din naman siya, pero sa lahat ng pinuntahan natin, is kung yung parang mga nasa loob, parang yung Rodin Museum yung parang nasa last part natin, pero maganda. Okay, maganda, don't get me wrong, maganda siya. Sinasabi ko lang sa inyo yung thoughts ko, and nagandahan ko din yung mismong location, nagandahan ko yung mismong paligid, it's giving European vibes talaga, okay? So kung ile-level ko yung mismo mga pinuntahan natin, maganda yung Louvre, pero mas parang nag-enjoy ako sa Orsay Museum, okay? Or Musée d'Orsay. Ano yun, nakalimutan ko na naman kung paano siya i-pronounce. Pero yun, ang parang una sa akin, Orsay Museum, then next ko Louvre, tapos next ko Pantheon, tapos pinaka-last ko sa pinuntahan natin ngayon is yung Rodin Museum, okay? And yung isa pa palang pinuntahan natin, which is yung Hotel des Invalides, is meron dong museum, pero if ever, hindi ko siya pinuntahan, i-search nyo na lang kung ano yung meron doon, kasi ang gusto ko lang talagang puntahan doon is yung chapel na nandun sa loob na ginawa for the military people or army, o diba? So, yun lang. So, yung Palais Garnier, so ilalagay ko dito yung photo, ayan, yung Palais Garnier dito sa France.
is gusto ko din talaga siyang puntahan, kaya lang malayo na siyang masyado and at the same time super jam-packed tayo ngayong araw. So yun lang guys, yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyong thoughts at sana nag-enjoy kayo. At sa mga susunod na araw ay guided tours na tayo, pero at the same time sa mga dulong araw, sa mga dulong part ng araw, pipilitin ko pa din na meron tayong mapuntahan na kung gusto natin magpunta sa ganito, sa ganyan, para meron tayong maidagdag na content for you guys na idadagdag ko na lang sa mismong dulong part ng vlog. Kasi meron pa ako mga gustong puntahang restaurants, meron pa ako mga gustong puntahan na iba na pwede pa nating puntahan kasi flexible naman yung mga schedule ng tour package natin ngayon, yung mga day tour dun sa tour package. Okay? So yun guys, maraming salamat. Again, this is Ivan D. Guzman. Kung meron kayong tanong, i-PM nyo ako sa Instagram or i-DM nyo ako sa Instagram or i-PM nyo ako sa Facebook page. Sasagot po ako dyan, pero pag uwi ko na sa Europe. Okay? So yun guys, maraming salamat. Again, Ivan D. Guzman po. So yun lang. Thanks!